Bago ako pumasok sa trabaho, maliligo at mag-skincare ako. Kailangan ko rin maglinis bago maglatag para pag uwi, galing work, I know 100% pagod ako. And magpapalit na lang ng damit pag uwi. And another skincare ulit bago mag-sleep. Ito nga palang nilalatag ko, ang tawag dyan, bed warmer, para hindi ako lamigin. Yes, I prefer na matulog sa sahig. Kailangan ng makapal at doble-doble ang isasapin kasi winter season na ngayon. Kaya maaga pa lang nagdilatag na ako kasi mamaya walang gagawa niyan dahil si mama, stepdad, ako ay nasa work and yung kapatid ko ay nasa school. In short, walang tao magdamag sa bahay. Pagpapasok sa trabaho, kailangan doble rin ang isusuot ko kasi hindi ako pinanganak dito. And galing ako sa isang tropical country. So hindi sanay ang balat ko. Kaya we Filipinos, we have to be careful more, lalo na sa weather, dahil walang winter sa Pinas. Kasi hindi biro ang presyo ng mga gamot. Finally, after matapos ang walang katapusang lakaran at paghahanap ng trabaho sa city, tanggap na rin ako. November 2, nung nag-umpisa akong magtrabaho at mabigyan ng kontrata para makapag-training na rin. Wala akong masabi sa mga staffs and workmates ko dahil mababait naman sila and may konsiderasyon. Buenas tardes. Dobi Omar. Pima. Behind a woman who enjoys her own company is a woman who had to learn how to be independent at everything without asking for any help, and a story that gave her no choice. Hindi porket nasa ibang bansa ay mayaman na at maraming pera. Di nyo alam kung anong hirap dito. Di nyo alam kung paano sobrang magtipid ang mga Pilipino para may maipadala lang. Pero ako nagbibigay lang ako kapag alam kong kaya ko at may extra ako. Nung kukunin na ako ni mama para pumunta ng Italy. Actually, ayokong sumama nun. Ayoko talagang umalis ng Pinas nun. And ang dami kong gusto nun. 2018, gusto ko mag-part-time sa Jollibee. Kasi favorite fast food ko yun. Para lang may maipang dance class ako. I tried to ask some money kay mama para may pang-apply ako nun sa DASMA. Kaso di ako binigyan. High school lang tinapos ko actually sa Cavite. Di na ako ng grade 11 and 12 kasi imbis na ipang-aral ko ng 2 years, pinang-ipon na lang pang pamasahe papunta dito sa Italy. Para dito ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kumbaga, naligtas ako sa K-12 kasi dagdag gastusin din para sa mga parents. Kailangan lang talaga dahil broken farm kami and mama ko lang yung nagtataguyod sa amin. Since nung 2-year-old ako dahil my dad is na-paralyzed noon. Buong katawan niya and sabi ng doktor wala nang pag-asa pang makapagtrabaho dahil patay na ang kalahating katawan niya. Means the whole life, mama lang ang nag-work for us. November 7, 2022, my dad was died.
Oo, let's say malaki ang sinasahod dito. But 100% for sure, mas malaki ang gastusin and cost of living sa Europe. Minsan, times 4 pa. Sabihin na natin may ipon ako. Pero nangungulila din naman ako. Kakain mag-isa, mag-aasikaso mag-isa, magsi-celebrate ng mga small wins mag-isa, of course. Siyempre, as a foreigner dito, many times din na inabot ako ng hindi ko na talaga kaya. Siyempre, dahil walang magawa, I always chose na lumaban. Bihira lang din akong mamasyal sa labas dahil sa schedule ng trabaho ko. Yung kahit nandito na ako sa bansang to, wala pa rin akong oras para magpahinga at magsaya. Lalo na ako maggagala. Kasi syempre, iisipin mo yung gastos. Imbes na gumastos, ilalagay mo na lang sa alkansya mo, di ba? I have to earn money para in case of emergency, may madudukot ka. Hindi yung puro luho. So be wise. Yung mga Christmas lights sa city nung last September 2023, hindi ko na naabutan dahil nag-overworked ako buong December. Kahit Pasko at New Year, nagtrabaho ako para may maibigay ako kahit papano sa tita kong may breast cancer. When someone asks you, "Are you tired?" that means you are doing well. Focus on what matters. Life will always be hardest when you're crossing over to a new level. Don't get discouraged. Lagi mong iisipin na your life is someone's dream, so don't be ungrateful.